Ay nako, hindi ako perfecto, ano. So, may mga pagkukulang din ako at ilang beses din akong na-charge ng late payment fee. And then, meron pa nga yung hindi ko nabayaran yung bill ko for this month. Pagdating ng sumunod na buwan, talagang ang laki ng binayaran ko. May mga napatong pa kasing interest. Of course, kasi nga meron kang unpaid balance. So, nasubukan ko lahat yon. If you would ask me kung anong ginawa ko, ganito lang yon. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. And, kumusta kayong lahat? It's another wonderful day dito sa amin. Medyo umaambon. Sana hindi lakasan yung ulan kasi later on malakad kami ng mga anak ko. So, by the way, this is weekend. Okay, so, I hope you're all doing good. Ang video natin for today is hango naman doon sa query ng ating subscriber, pero ang pinadala niya yung kanyang query or message sa Facebook para maprotektahan din yung yung image or yung katauhan niya. And for privacy purposes and reasons, we respect that. And kayo din, kung ayaw nyo na mabasa ng iba yung query ninyo, lalo na kapag medyo sensitive, so pwede nyo akong i-PM din or i-DM sa Facebook Messenger. Okay, are you ready? Ako ready na. Okay. So, ang kanyang query is this one. Yung una pa lang sabi niya, "Hi ma'am, ang saya mo po. Parang wala kayong problema sa credit card nyo. Kasi ang saya-saya nyo talaga. Sana ganun din po ako." Okay, so sabi niya, bakit daw ang saya ko? Parang wala akong problema sa credit card ko. So, the truth is, meron din. Meron naman. Imposibleng wala, no? So, I believe na kahit yung mga matagal ng credit card holders, may mga nag-e-exist din na mga problema. Parang katulad ko, may mga problema din akong na-encounter when it comes to my credit card. And I think it's but normal. Nobody's perfect. Diba? We can be excellent in some ways or in many ways, but we can never be perfect. Kaya, we are always bound to commit yung mga mistakes sa buhay natin or may mga pagkukulang nga tayo. Pero, pwede naman nating baguhin yon or gawa ng paraan para hindi magtuloy-tuloy ang mga klase ng problema na dumadating talaga sa atin, especially sa pagmamanage natin ng ating mga credit card. Yung sa question niya, sabi niya, "Ma'am, ang saya mo po." Okay, so masaya ba talaga ako? Yes, I am. Masaya ako na kahit may mga trials and tears tayo sa buhay, talagang pinipilit kong maging masaya. Tama ba na pilitin? Oo, tama na pilitin. Kasi may pamilya ka eh. Ang ibig sabihin ng pilitin is yung kung pwedeng hindi makita or mahalata ng mga miyembro ng pamilya mo, especially when you are a family-oriented person or you are a married person or may mga anak ka, yung ganon, at ayaw mo na makita nila, ayaw mo na marinig nila or maramdaman nila because eventually, it will really affect them. So, one way or the other, ako kasi yung tao na pinipili ko kung ano yung mga trial sa family na kailangang malaman ng mga anak at ano yung mga hindi nila dapat malaman na kailangan ikaw lang ang nakakaalam or kayo ng asawa mo, no? So, pinipili natin. And ako, nagiging masaya ako in a way na masaya kasi yung mga anak ko. Sila yung happy pill, lalong-lalo na si Walden. Kung napanood nyo lang siya kung paano siya mag-TikTok, oh my goodness. Sige, patitikman ko kayo. Eto siya. Yan siya, yan. Okay. Yan, nagti-TikTok sila ng kapatid niya. Diba? Bonggacious talaga, nakakatuwa. Happy feel ko talaga itong si Walden. And hindi lang si Walden, silang tatlo because I have 3 kids. And masaya ako, no? Kailangan maging masaya tayo kahit may mga trials tayo sa buhay. We have to be
hindi lang happy kasi mas mababaw pag happy. Kailangan joyful tayo. Okay, yung pangalawang question niya, parang wala daw akong problema. Is that the way it was stated? Parang wala po kayong problema sa credit card ninyo. Meron naman. As what I've said a while ago, may mga dumadating din na mga trials, may dumadating din na problema sa credit card. Pero, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan gawan natin ang paraan. Kailangan nating maging madiskarte in a way na legal naman lahat na gagawin natin to resolve or give solution sa ating mga problema. Yun lang din naman ang isa sa mga sikretong ginagawa ko. As what I've said, di ba na-mention ko kanina, nasubukan ko na ding na charge ng late payment fee. Nasubukan ko na din yung hindi ako nakapagbayad ng aking credit card bill. At of course, naipon. Nung sumunod, marami na akong binayaran kasi 2 buwan na yon plus yung interest. So, it's normal that we have to undergo yung mga ganong pagsubok. But then, ang importante ngayon is paano ko ba resolve or anong ginawa ko para mabigyan ng solution yung mga pagkakataong ganon o yung mga problemang ganon. Okay, ganito yung nangyari sa akin and I would like to cheerfully, graciously, and happily share with you. Okay, so ano ba yung naging problema ko with my credit card? Okay, yun na nga, yung hindi ako nakapagbayad ng bill ko for this month, kaya nung sumunod, naipon na, di ba? Plus interest and those charges and all. So, medyo nahirapan talaga ako, nag-struggle talaga ako nung dumating yung ganong problema. And you know what I did is like this. I wanna share it with you because this is the truth. So, nung makita ko na hindi ko kayang bayaran, kaya ko sigurong bayaran, pero kapag lahat ng sahod ko, ibibigay ko for that bill in that month, kawawa naman yung mga anak ko. So, ang ginawa ko is like this. Since I am a government employee, I applied for a loan sa GSIS. And, mind you, si GSIS, ang interest ng kanilang mga loan is 1% lang, if I am not mistaken, monthly. So, yung 1 year is 12% lang yung interest na sinisigil ni GSIS kasi nga government, diba? At ang aim naman ng government is to help us, to help one another, to help the employees and staff of the government. So, ang baba lang talaga ng interest. And for the first time in my life, I had to take or apply for that loan and nag-grant naman kasi nga ang pambayad is yung sahod. But, kahit umutang ako sa GSIS, para mabayaran ko yung utang ko sa credit card, it is still a wise decision. Kasi mas maliit yung sinisingil sa akin ni GSIS monthly kesa sa mabaon ako doon sa utang sa credit card. And thinking na maaring hindi ko mabayaran yun kasi 2 month at medyo malaki yung halaga. So I decided to borrow an amount or to apply for a loan sa GSIS kasi I am privileged naman para mag-loan. So, at na-approve din naman. So, yun yung pinambayad ko at naging mas magaan. Kung bagaan liit lang ng interest, so I made sure na mas mababa at mababa talaga yung interest kesa doon sa maaring i-charge sa akin ni bangko. So, yun ang sisiguraduhin natin if you're going to follow my pattern, make sure na kapag maglo-loan ka to cover up your credit card bills, kailangan mas mababa talaga yung interest kesa doon sa i-charge sa'yo ni credit card. Kung hindi, kung uutang ka at mas malaki yung interest doon sa uutangin mo, para makapagbayad ka lamang sa credit card, huwag na lang. Mas magiging mabigat yun sa'yo. Kumbaga, ibabaon mo lang yung sarili mo sa utang. It's not a wise decision. So, kung may mga pagkakataong gano'n na nangyayari sa atin sa pagmamanage ng ating credit card at talagang hindi natin kaya kasi nga naipon, halimbawa 2 month or 3 months, we can ask from someone na alam nating hindi mag-charge ng interest. Kanino? Maaring kapatid, kaibigan, magulang, at
alam ko maiintindihan ka nila. So tandaan na kapag hindi natin kayang bayaran ng credit card bills natin, at the only way we can pay the credit card company is to borrow an amount para mabayaran natin yan, make sure na walang interest, or kung meron man, mas mababa yung interest kesa doon sa babayaran mong charges from the bank para maging wise pa rin ang decision mo. Wiser, di ba? Wiser. Ayan, dito kasi sa ating channel, hindi tayo mag-sugarcoat. Hindi ako maglilihim. So, sabi ko, in the future, magtatanong yung mga subscriber at itatanong talaga sa akin ito. And totoo. And yes, hindi ako maglilihim kasi gusto ko na marinig ninyo yung testimonies ko because as what I've said, this channel is full of my testimonies and my experiences na gusto kong i-share sa inyo. And if you ask me, anong result nung pag-loan ko sa GSIS, hindi siya naging mabigat. It's so easy at saka hindi ko nararamdaman, lalo na kasi automatic na nade-deduct sa payslip ko or sa sahod ko yun monthly. So kung baga, kapag kasi ikaw yung magbibigay ng bayad, parang ang bigat or ang hirap i-release yung amount pambayad no sa loan. Pero kapag hindi mo na nakikita kasi nga yung payroll naaayos na lahat doon, so bahala na yung opisina mo, bahala na yung agency mo. So yun, pagdating ng payslip mo, deducted na lahat ng mga babayaran mo. So in that way, magaan para sa akin. I would like also to share with you the biggest lesson. The biggest lesson that I learned is this one. Do not overuse your credit card. Pag alam mo na medyo malaki yung pinurchase mo last time, huwag ka nang umulit. Okay? Give your credit card a rest para mo ng awa. Okay, so yun yung natutunan kong lesson. Kaya ngayon, magaan na siya at saka natuto na ako na huwag basta-basta gumamit ng credit card. Kung may available na cash ka, maganda rin yung mag-cash ka rin paminsan-minsan. And then, kung kailangan mong mag-cut down ng expenses, katulad ng isang video ko where I shared with you kung paano ako nag-cut down, it's very important na matuto tayong mag-downgrade sa buhay. Hindi palaging upgrade ng upgrade. So, kailangan matuto tayong mag-downgrade kung kinakailangan, mag-cut off ng expenses kung kinakailangan, learning to buy only the things that you need, the things that you need, and not the things that you want. Kasi kapag the things that you want, alam mo yun, parang luho lang yun eh. It is equivalent to luho lang. And sometimes, kapag hindi pa tayo ganun stable financially, we need to only focus on the things that we need. Siguro kapag nag-bonus ka, or may extra money, it's not wrong naman, no, na pagbigyan naman yung sarili or i-reward yung sarili. You deserve it. Pero kapag nagiging habit mo na yon, hindi na siya maganda. And I believe baka magka-problema ka pa in the future. So ayan, I hope na-satisfy ko yung ating subscriber ngayon. And if you have additional queries or questions, you can drop it sa comment section and sasagutin natin yan. Basta nabasa ko. And kapag wala akong comment or sagot, reply sa mga comments ninyo, as what I've said, ulitin nyo lang. Baka na-miss ko lang sa dami ng iniisip at sa dami ng ginagawa. And keep finding videos that will help you sa channel natin. May playlist ko doon na credit card reviews. So mag-scroll kayo doon kasi maaring yung question ninyo nandun sa mga videos yung kasagutan. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Those who trust me, maraming salamat din po. And I'm also encouraging and inviting those na dumadaan lang. Sana po makapag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel so that you will always be notified with our videos if you tap the notification bell. So, maraming salamat once again. And as what I always say, kahit ano pa yan, kahit anong klaseng pagsubok meron tayo, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everybody! Wow! Ay, huli pala. Dapat. Bye!